Ang pagdating ni Jesus sa mundo ay palatandaan ng dalawang mahalagang bagay, pagbabago at pagpapala. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang sumapit ang araw ng kanilang pagtupad sa seremonya ng paglilinis ayon sa kautusan ni Moises, pumunta sila sa Jerusalem. Dinala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon sapagkat ganito ang nasusulat sa kautusan ng Panginoon. Bawat panganay na lalaki ay itatalaga sa Panginoon. Nag-alay din sila ng handog ayon sa nakasaad sa kautusan ng Panginoon. Magkapares na ibong bato-bato o kaya'y dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalay Simeon, isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos at naghihintay sa katubusan ng Israel. Nasa kanya ang Espiritu Santo. Ipinahayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, si Simeon ay pumasok sa templo. At nang dalhin doon ni Jose at Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ang ayon sa itinakda ng kautusan, kinarga ni Simeon ang sanggol. Pagkatapos nagpuri siya sa Diyos, "Ngayon, Panginoon, maari na pong yumaong mapayapa ang inyong abang alipin ayon sa inyong pangako. Yamang nakita na po ng aking mga mata ang inyong pagliligtas na inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. Ito po ay liwanag na tatanglaw sa mga hintil at magbibigay nangal sa inyong bansang Israel." Namangha ang mga magulang ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa bata. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Siya ang magiging tanda mula sa Diyos, ngunit tutuligsain siya ng marami. Kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil dito, magdaranas ka ng matinding kapighatiang parang isang patalim na itinarak sa iyong puso." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay sign. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection, ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan, huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po paki-share ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, ikaw ba'y mahilig humingi ng palatandaan sa Diyos? Kapag ikaw ay magdidesisyon, minsan humihingi ka ng sign. O kaya naman kapag ikaw ay mayroong gustong gawin, humihingi ka ng palatandaan kung ito ba'y mabuti o hindi. Mga kapatid, may napakahalagang sign o palatandaan ang sinasabi sa ating gospel ngayong araw na ito. At yan, ang palatandaan ay walang iba kundi si Jesus. Narinig natin sa gospel ang ating kwento tungkol sa presentation of the child Jesus at the temple, na kung saan ay nagkaroon ng enkwentro si Simeon, sa ating Panginoong Jesus, sa banal na mag-anak actually. At nung kargahin ni Simeon ang batang si Jesus, siya'y nagpuri, nagpasalamat sa Diyos. Ito yung famous na dinadasal natin kapag evening prayer or night prayer. Bago tayo matulog, dinadasal natin itong tinatawag na Nunc Dimittis. "Now you let your servant go in peace. Your word has been fulfilled. My own eyes have seen the salvation
which you have prepared in the sight of every people. Mga kapatid, itong awit, papuri at pasasalamat ni Simeon is like a song of fulfillment, a song of realization, na mismo yung awit ni Simeon, yung kanyang pasasalamat is or was a sign already ng pagdating ng tagapagligtas. Jesus Himself is the greatest sign. Mga kapatid, kaya kung ikaw ay mahilig humingi ng signs sa buhay, always remember na yung pinakamahalaga, pinakadakilang tanda na hinahanap natin madalas sa buhay is no other than Jesus Himself. Kaya nga, sa halip na humingi ka ng sign, napakahalaga na mag-focus ka kay Jesus. Kung meron kang gustong gawin sa buhay, ask Jesus, ano kaya ang gagawin ni Jesus? What is the will of God? What is the will of Jesus? Sabi nga nila, what would Jesus do? Before you make any decision, ask yourself, what would Jesus do? Kung siya'y kasama natin, kapiling natin, ano kaya ang gagawin ni Jesus? Kaya nga, sa lahat ng ating gagawin, sa lahat ng ating sasabihin, palagi nating isipin, what would Jesus do? Ano ang gagawin ni Jesus? Sapagkat siya yung palatandaan. No? Sometimes, yung bang alanganin tayo sa gagawin nating desisyon. Pero actually, at the back of your mind, alam mo kung ano tama at hindi tama. Alam mo yung masama sa mabuti. Pero bakit kailangan bang humingi ng sign? Para bang it's like an excuse, kasi itong sign na ito ay binigay sa akin kaya ako ginawa ito. Para bang it's like a confirmation of doing something kahit na alam mong hindi maganda. Mga kapatid, the greatest sign is no other than Jesus Himself. Ibig sabihin, siya yung magiging batayan natin ng pagtingin kung ano ba ang dapat at hindi dapat nating gawin. Kaya nga, dito sa ating gospel, itinuturo sa atin mga kapatid na napakahalagang bagay. Ang ating Panginoon daw will be a sign of contradiction. Siya yung palatandaan, no? At yung kanyang pagdating ay ang dulot ay katubusan o kapahamakan. So it depends, no? Kung paano natin tatanggapin o hindi natin tatanggapin si Jesus. Kapag tinanggap natin siya, ang daladala niya ay kaligtasan. Kapag hindi natin siya tinanggap, ang daladala ay kapahamakan. Kaya nga, ito yung sinasabi rito, the greatest sign, kapag gagawa tayo ng desisyon, focus on Jesus. Dahil kapag ginawa natin ang isang bagay according to the will of Jesus, according to what would Jesus do, dadalhin tayo nito sa kaligtasan. Pero kapag hindi natin tinanggap si Jesus, kapag hindi natin tiningnan ang ating mga desisyon from the perspective of Jesus, ito'y maaaring magdala sa atin ng kapahamakan. Hindi man physical danger, could be spiritual danger na mas delikado, na mas matindi kapag nalagay tayo sa spiritual na kapahamakan, sapagkat ito'y panghabang buhay ang epekto. Kaya nga, mga kapatid, sabi rin dito na yung daladala ng ating Panginoon, no, ay it's either pagbabago, pagpapala. No? Mahalaga na yung daladala ni Jesus sa buhay natin ay pagbabago at pagpapala. Hindi natin matatanggap yung pagpapala kung walang pagbabago. Maraming mga tao gusto nung pagpapala pero ayaw nung pagbabago. Mga kapatid, hindi po yun mangyayari. No? Kasi kung gusto mo talaga ng totoong pagpapala, napakahalaga nung pagbabago. Kasi kapag pagpapala lang at wala yung pagbabago, lalamunin ka ng pagpapala at ikapapahamak mo itong pagpapala. Hindi na siya magiging pagpapala, kundi magiging sumpa. Kaya napakahalaga mga kapatid itong hamon at paanyaya ng ating Panginoon, yung kanyang pagdating. At ito yung na-recognize ni Simeon dito sa ating gospel today, na yung kanyang pagdating will bring about pagbabago and then pagpapala. Mahalaga po yun. Na ang unang hatid at dala sa atin ni Jesus, yung baguhin ang ating buhay. Mabago yung pamumuhay natin.
At kapag nagkaroon ng pagbabago, doon lamang papasok at dadaloy yung totoong pagpapala sa buhay natin. Mga kapatid, ito yung ating hilingin, that as we still celebrates Christmas, mahalaga na tanggapin natin itong dalawang bagay na ito, yung pagbabago at pagpapala. Yan ay walang iba kundi si Jesus ang nagdadala sa atin, ang nagbibigay sa atin. And that's why Jesus is the greatest sign na hinahanap natin. Na si Jesus ang may daladala ng pagbabago at pagpapalang ito sa buhay natin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat sa biyaya mo. Salamat sapagkat pinagpapala mo kami. Salamat sapagkat binabago mo ang aming buhay. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo.